mga paraon, alam nila mamamatay na sila lahat. Sa Exodus, sa pagtisa, makikita natin, ilan sila katao, na hinango ng Diyos mula sa kamay ni Paraon. Kung saan si Paraon ay grabe ng lupit na katao. No? So, hindi lang basta-basta natataranta, takot na sobra ang kanilang naranasan. Alam nila sa mga oras na yun, wala na silang kawala. Mamamatay na sila sa kamay ng Paraon. Nataranta sila na time, natakot, sobrang nagimbal, hindi na malaman kung ano ang nangyayari, wala na silang paraan para lumakas ng mga kaisipan nila ng parang introduction. Kasi nakikita natin kung gaano natataranta ang isang tao kapag dumaan sa pinakamagulong buhay. Ang tao kapag dumaan sa pinakaklungol ng buhay, alam natin lahat tayo natataranta, nasishake tayo. Amen po ba? Amen. Lahat tayo. Nagigibal tayo kapag merong mga dumarating sa ating mga buhay na hindi maganda. Pero dito po mga kapatid sa ating text, dito po ay sa awit 81 hanggang 2. Sabi dito, O Yahweh, ikay aking minahal, ikaw ang aking kalakasan, si Yahweh ang aking batong tambulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko ang aking sanggalang. Pwede po ba tayo manalangin? Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Father, thank you so much, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay nandito, Panginoon, upang makarinig ng mensahe mula sa iyo, O Diyos. Lord, salamat sa pagkakataon na ito na kami iyong sinamahan, O Diyos, sa loob ng 10 taon na sinamahan mo kami, O Diyos, ngayon at 11th year anniversary ng GDCF, Lord, at patuloy pa nasasamahan mo kami, Lord, sa mga susunod pang mga taon, Panginoon. Kaya, Lord, salamat muli, Lord God, ako nawa iyong kasihan, O Diyos, na iyong banal na Espiritu. Ikaw, Panginoon, ang maibiyag, ikaw, Panginoon, ang makita, kapangyarihan mo, O Lord, ang makita sa hapon na ito. Lord, lalo po ako ng aming O Diyos o pang ang mensahe, Lord God, ay may hatid na ayon lamang sa iyong kalooban. Lord, open our spiritual understanding. Lord, ang mga congregation, Lord God, ang lahat ng makikinig, Panginoon, nawa ang mensahe mo, O Diyos, ay mataling sa aming mga puso, O Diyos. At ito ay aming isabuhay. Umuwi kami, Panginoon, ang punong-puno ng blessings sa mga mensahe ng aming mga kapatigan. Kaya, Lord, salamat. Sa iyo po inaalay, Lord God, ang lahat ng oras na ito sa pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Pwede po ba talakapan ng Diyos? Bakit po? Kasi alam natin, sa buhay natin araw-araw, hindi biro ang ating pinagdadaanan. No? Lahat po tayo. Iba't iba man ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan, iba't iba man ang mga gulo, trouble sa buhay natin, mga testing sa buhay natin. Iba't iba man ito. Iba't iba man ang ating kakayanan. Pero isa lang ang ating masasabi, hindi biro minsan nayayan po talaga tayo sa mga problema. No? Kaya ito ang ating pag-uusapan, mga kapatid, na sabi nga dito, how can we stand firm in the middle of the storm? Paano nga ba tayo maging matatag sa gitna ng ating mga bagyo sa buhay? No? Kaya mga kapatid, ito ay alam ko ang mensahe ng Diyos ay masarap pakinggan. Kahit minsan masakit, pero ito ay may dulot na kabutihan para sa atin. Kaya dito, sabi nga, how can we stand firm in the midst of our storm? Letter A, sabi dito, remember that there is a God who is ready to help in times of needs. No? Lagi natin po tatandaan na sa gitna ng ating mga troubles, sa gitna ng ating mga disasters or that we have been through the hardship, kung ano man ito, remember that there is a God na nangako sa atin na very present help in times of need. Laging nandiyan ang Diyos, laging sa lolo, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, hindi Kanya kayang iiwan, hindi Kanya kayang pabayaan ng kapatid. Pero, may minsan, nahuhuli ang pagtawag natin sa Diyos. Why? Kasi meron tayong sariling discard.
Minsan umaasa po tayo sa ating mga sariling kakayanan, umaasa po tayo sa ating mga sariling diskarte, pero lagi natin tatandaan kapatid, limitado po ang ating kakayanan. Limitado ang ating mga diskarte, ang ating kakayanan. Even though you are a great people, ikaw na yung magandang tao, pinakadakilang tao sa mundong ito, pero limitado na lang ang kakayanan mo. Hindi natin kaya, mga kapatid. At kapag lumabo na ang takot at pangamba sa ating sarili, ang mga alalahanin, pwede tayong stress, pwede tayong ma-depress, mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit maraming tao na dumadanas ng mga pagsubok na mabibigat na hindi basta-basta nakakaahon sa buhay. No? Hindi basta-basta nakakabangon sa buhay. Alam natin ito na maraming tao ang dumadanas ng mga pagsubok sa buhay na kuminsan sila na mismo ang tumigitil sa kanilang buhay. Na yan naman ay hindi nararapat. Kaya nga mga kapatid, alam niyo bang bakit? Ano ang purpose na ma-word of God na ating narinig? Kasi ang salita ng Diyos, kapatid, ay ito'y buhay na nag-comfort sa atin in times of your needs, in times of your troubles. Meron tayong word of God. Kasi ang salita ng Diyos, laging nag-comfort, laging nagbibigay sa atin ng mga pag-asa na kung meron lang tayong Diyos na kilala sa buhay, nawa ang mga problema natin ay madali nating malampasan. Pwede mo bang malakpakan natin ang Diyos? Hindi dapat humahandong sa pagkitil ng buhay. Hindi dapat humahandong sa pagkakop ng kanilang sariling buhay dahil sa mga problema na hindi nalutunasan. Marami dyan mga counselor sa church natin, marami. Kung sino dumaranas ng mga trouble, sino dumadanas ng mga bagyo sa buhay, lumapit tayo sa ating mga kauli upang mabigyan na maibsan. Kasi ang depression hindi biro, mga kapatid. Hindi biro ang problema. Lalo na minsan, lalo na minsan kung pupunta ka pa sa kaibigan mo, imbis punong-puno ka pa ng problema, anong gagawin sa'yo? Pag hindi mananampalataya, buhay ko ito dati. Kapag ako'y may problema, pupunta ako sa kaibigan, kukuha na lang ng kung ano-ano, mag-iinuman po kami para masaya ang buhay. Pero pagkatapos namin mag-inuman, lalong-lalong ang buhay, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Ayan po. Pero kung meron tayong Diyos na kilala, imbes, minsan nga no? Ibili na lang ng tigas, ibili pa ng mahabang leeg. Di nagkaba ang baon. Minsan ganito ang solusyon ng mundo. And, sino po ang meron ganito? Kasi ito, danas namin ito sa buhay natin. Bago naman kami pinago ng Diyos ang buhay namin ay katulad din na nakikita ninyo sa mundo. Masyado kami dalawa ni pastor, namumuno kami sa mga lasinan. Hindi ko naman nahihiya siwalan yung buhay ko dati. Kasi doon ko nakikita kung paano kami binago ng Diyos. Doon ko nakikita kung paano kami nilift up ng Diyos sa kanila ng sobrang namin sa buhay. Akala namin kami na yung sikat. Marami naman dito pa nakakilala pa sa amin hanggang ngayon. Akala namin kami na yung sikat dati kasi kami yung mga hugot ka agad sa bulsa, hindi ka agad kang diba? Diba? Tapos, hindi pala yun. Ako, wala pa yan. Pero salamat sa Diyos na kilala ko ang Diyos, palapakan mo na natin. Hallelujah. Ayan, yun po. Kapag ang mga buhay natin ay medyo malayo sa Panginoon, yan po talaga, depressed, stress, at ang mga pagbutas ng mga problema ay problema kanina. So, yung sa letter B, dito tayo, just rely on God. Dapat pala, sa Diyos tayo laging sumasandal. Ba? Ang routine ng buhay natin, ang routine ng buhay ng tao, umiikot talaga yan sa maraming problema. Hindi na natin pwede yan alisin ang problema natin kasi andyan na yan Di ba? Pinipilit natin minsan abutin ang ating mga pangarap, di ba? Sa lakas, talino, umaasa sa sarili, kaya nga sabi sa Kawikaan 3:5. Trust in the Lord with all your heart, never rely on what you think you know. Huwag kang manaman sa sarili mong karunungan. Ang tao kapag laging nananaman sa kanyang sariling karunungan, palagi naman yan bigo.
No? Ay, kasi madiskarte ako, kaya ko to. Ay, kasi mapera ako, kaya ko yan. Ay, kasi may pinag-aralan ako. Ay, kasi mas marunong ako kaysa sa kanila, kaya ko yan. Hindi ko kailangan ng Diyos, sabi ng Biblia. Marami ang ganito, diba? Pero ano, sabi, mga kapatid, huwag daw ganon. Dapat po umasa tayo sa Diyos. Sa lahat sa oras, sa lahat ng oras, sa panahon, ang lahat na ating mga gagawin dapat iasa natin sa Diyos. No? Kasi merong Diyos na siya ang magbibigay sa ating liwanag, sa daan na ating lalantasin. Kung ano na yung tinatahak mo, ang Diyos ang magbibigay sa atin. Hindi natin kaya ang ating sarili. Amen? Wala. Kahit ano pa ang meron, kahit ano pa ang diskarte, kahit ano pa ang talino, hindi. Wala tayong may pagpagyabang, sabi niya po Sir Pablo. Kahit ano ang meron tayo, wala lang. Lahat yan galing sa Diyos. Ang kapiranggot natin ng lakas, kaya ka nakakapagtrabaho, may lakas ka. Saan galing ang lakas mo? Sa Diyos. Kaya ka may pera. Kasi nagtrabaho ka. Saan din galing? Kahit ka may lakas ka pa rin. Saan galing ang lakas mo? Sa Diyos. Lahat yan sa Diyos. Nagsimula sa Diyos. Kahit may pera ka, may savings ka, may bangko ka, may ari-arian ka, may material ka, wala lang, hindi lang galing sa diskarte mo, galing yan sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya umasa tayo sa Diyos, huwag tayong umasa sa ating mga kalakasan. Kung minsan, ubus na ang diskarte. Ito yung masakit minsan eh. Ubus na yung buhay natin sa kakadiskarte. Ubus na yung pera, naubos na. Minsan, subok tayo ng subok kasi alam natin, meron pa tayong kapital, sa mga negosyo, alam natin, meron pa tayong pagkukuhanan. Pero darating yung tayo mauubos at mauubos. At kapag naubos na, nasadlang na tayo sa isang problemang napakabigat. Minsan, nagsisisihan pa. Nasisisi pa nga ang Diyos. Tama? Pag sobrang failures na tayo sa buhay, anong sasabihin? Lord, bakit naman ganito? Ganito na lang lagi ang buhay ko. Minsan, makapagsimba lang na ilang beses, nakakasabi, Lord, nagsisimba naman ako sa iyo. Bakit ang buhay ko ay ganito? Sinisisi pa si Lord, nagsisisihan ka. Ganito ang buhay kasi natin. Minsan, hindi natin ipinagkakatiwala sa Diyos. Sabi na, my child, sabi sa kawikaan to, my child, learn what I teach you and never forget what I tell you to do. Ayan, huwag daw kalimutan. Kung ano yung mga bili ng Diyos, may bili ng Diyos eh. Diba? Huwag natin kakalimutan. Lagi natin asahan ang Diyos sa ating mga ginagawa, sa ating plano. Sabi na, mapalad ang mga tao na wala nang inaasahan, kundi ang Diyos lamang. At dito na tayo sa susunod. Remember that there is a God who created. Kanina, ano daw yun? Meron tayong Diyos na laging sa klulo kapag tayo ay may kailangan. And then, remember that there is a God who created. Ayan! Hello! Dapat hindi natin nakakalimutan na mayroon talagang Diyos na naglikha sa atin. Sabi ng iba, galing daw ang tao sa unggoy. Sino marin na ganyan? Galing ang tao sa unggoy. Sabi naman ng iba, putok ka lang sa buho. Ayan, kung saan daw napula ang tao. Pero sabi sa Biblia, merong na-create sa atin at ang Diyos yun. No? May Diyos na lumikha sa atin, may Diyos na yung pinagmulan. Diba? Siya ang nagplano, siya din ang nagplano sa atin. Diba? Kaya walang ama na gustong mapariwara ang kanyang buhay. Ang ganda ng plano sa atin ng Diyos, siguro sa Jeremiah 29:11, alam ito ng lahat. Alam po ito ng lahat na. Gas na to. For I know the plan I have for you, plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope and future. Kaya kung nangarap ka para sa sarili mo, nagplano ka para sa sarili mo, gusto mo mapaganda ang buhay mo, mapaganda ang mga buhay ng mga anak mo, mas gusto ng Diyos na mapaganda yan, mas unang nangarap ng Diyos na mas maganda para sa iyo kaysa sa pangarap mo para sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos. Diba? Maganda ang pagkakalit naman ng Diyos sa atin, maganda ang pagkakaplano ng Diyos sa atin. God to prosper you, to give you hope, and abundant life. Sometimes sa pagbubulo ka, Nagundok siya. diba? Bulo-bulo na. Kaya wala yung magsisimula. Isang bulo ng buhay, bulo na ang ating mga problema, Bimit na ka ba daw? wala nang solusyon.
Hindi po ba? Kasi bakit? Bakit talaga? Parang sino ba yung linis? Hiwalay tayo sa Diyos. Ito ang naman. Hiwalay ang tao sa Diyos. Ang ganda na sana ng plano ng Diyos na si Adan sa Eva ay nilikha. Nilagay sa isang lugar mula sala. Magandang plano ng Diyos. Dahil mga po nagkasala, sino nakakaalam sa mga nagkasala? Si Adan at Eva. Nung nagkasala si Eva, na? Bakit kayo nagkasala si Eva? Kasi lumayo si Adan. Huwag lumayo si Adan, kaya nagkasala si Eva. Dahil palayo si Adan, no? Kaya si Eva, nakafocus kay Satanas. Siguro kung nandun sa tabi niya si Adan, hindi siya nagkasala. Tama ba yung akin ng makaka? No? Kasi si Eva ay natukso at nagkasala. Yun po yun, doon nagsimula na sila ay pinalaya sa Garden ng Eden kasi nagkasala sila. Na dapat sana maganda ang relasyon ng tao sa Diyos. Humiwalay kasi, kaya dito nagkabuhol-buhol, dito nagsimula ang problema ng kasalanan. So, ano gagawin natin para maayos? Sino ngayon ang bulbulo na buhay? Sino ngayon ang bulbulo ang buhay? Hindi pa ka naaayos? Number 2, sabi, make Jesus the foundation of your life. Meron tayong Jesus. Number 2 tayo. Make Jesus the foundation of your life. Merong remedy ang buhay. Merong remedyo ang buhay. Sabi dito sa Matthew 7:24, so then anyone who hears these words of mine and obey them is like a wise man who built his house on the rock. Ang tao daw na nakikinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay ito ay katulad ng taong na sumunod sa kanya, katulad ng wise man na nagtayo ng kanyang bahay sa may pundasyon. At sabi nga doon, umulan ng malakas, bumaha, bumagyo, bumuhos ang ulan, hindi nasira ang bahay kasi nakatayo ito sa pundasyon. Jesus is our foundation, palakpakan natin ang Diyos. Jesus is our Savior. Foundation niya, pundasyon niya. Kaya kung nakakunin ka kay Jesus, ano ang problema na meron ka, nananatili ka matatag, palakpakan natin ang Diyos. Si Jesus ang gawin natin pundasyon. Jesus was sent to earth to fix the knots of your life. Para ayusin ang bulbul sa buhay mo kasi hindi mo kayang ayusin. Kahit anong diskarte mo, hindi mo kayang ayusin ang buhay mo. Si Jesus lang ang mag-aayos nito. Kaya nga sabi ng iba, ay ngayon New Year magre-resolution na naman ako. Laging may resolution sa New Year pero hindi naman talaga nasusolusyonan. Kasi hanggang sabi lang, kasi hanggat wala tayong Jesus sa ating buhay, hindi naaayos ang buhol-buhol sa buhay natin. Hallelujah. Kaya nga sabi dito, may remedyo tayo. Si Jesus ang binigay sa atin sa John 3:16. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him not perish, but have everlasting life. Ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay mayroong buhay na walang hanggan. Walang sinabi ang sino mang pumasok sa relihiyon. Ang sino mang pumasok sa relihiyon. Kaya sabi ng mga iba ngayon, ayaw ko dyan sa Cornagin kasi may relihiyon ako. Walang sinabi na ang relihiyon ang nakakaligtas, kundi si Jesus mismo ang makakapagligtas sa ibang natin. Mga kapatid, kaya yan ang pinagtatakutan ngayon ng marami. Pag may nagyayag sa bahay ko, Bible study tayo, ay ayaw ko, kaya may relihiyon ako. Bakit? Si Jesus ba, pagdating mo doon sa kanyang kaharian, may sinabi pa si Jesus, ayan ko, may pangalan. Kung ano relihiyon mo doon sa lupa, ayan ko may pangalan. Kung ano yung iniingatan mo na relihiyon ng ikaw ng buhay, ayan ko. Ayan. Wala! Wala talaga. Kundi sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 14:2, pakibasa nga po para hindi ako magkamali. Sa John 14:2, ang sabi ni Jesus. Pakibasa kong nakita. Ako lang yung makikisuyo kay ano. John 14:2. Meron ba? Sige. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan, ako'y babalik. At isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Ang mansion na pinagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa langit, napakarami. Pero yun ay mansion ng mga tao tumanggap sa Kanya nung dito pa lang kayo sa lupa. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah.
Walang sinabing relihiyon. Sorry sa aking mga sasabihin, pero masakit man, walang relihiyon. Napapasukan po kayo doon. Kundi yung relasyon ninyo sa Diyos, ngayon pa lang, doon saka kayo tatanggapin. Kaya andito sa lupa, dito habang nabubuhay pa tayo ngayon, dito makipagrelasyon sa Panginoon. Kasi walang relihiyon doon. Kaya palakpakan natin ang ating nanay na si Nanay Liddy. Sabi niya, ayan, matanda na yan. Pero sabi niya, nakilala ko na ngayon si Jesus, born na din ako. Talagang dito na ako. Na? Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot sa ating mga relihiyon. Walang relihiyon doon na magsasangla sa inyo. Si Jesus Christ ang ipinadala dito at nagbigay ng regalong libre, regalo ng kaligtasan. At gusto ng Jesus, matanggap ko ang kaligtasan na yan. Kasi sabi niya, lahat ay, nais maligtas. Diba? Sabi nga dito aayusin ni Jesus ang mga buhay natin. Kaya accept Jesus now and connected to Him. Siya lang. The only one, Jesus. Without Jesus, walang maaayos. Attitude, prinsipyo, disobedience heart, wala. Disobedience heart is cause of all calamities of our lives. Kaya pala, ang ating mga puso na masuwayin, diba? Kaya nagkakabuhol-buhol ang ating mga kabuhayan, masuwayin ang ating puso. Hindi po ba, mga brothers and sisters? Now, ang tanong, bungan, simulan ko kaya ngayon? Meron bang nagsabi nga, simulan ko kaya ngayon? Diba? Let's start over again. Tanggapin natin ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi kung meron kang hindi natapos, tatapusin ang ating Panginoon yan. Kasi ang Panginoon natin ang nagumpay sa krus ng Kalbaryo. Sa lahat ng kanyang dinanas, libo-libong hirap at pasakit, papunta sa krus ng Kalbaryo, pinasan ang krus. Kinalipusta, inalimura siya, pero hindi niya lintana. Kasi ang sabi ng Lord, mahal ko kayo, mahal niya tayo. Ang gusto ng Lord tayo ay maligtas, kaya ang gusto ng Lord niya ay nagtagumpay si Jesus, kaya tayo ng mga mananampalataya, tagumpay din kasama natin Panginoon. Sa Roma 12:2, offer your body, surrender to me. Sabi nga, opang, ano na naman dito sa Roma? Ito, pakibasa na naman sa Roma to. Sige po, tignan po natin sa gawa, Roma 2. Offer your body as a living sacrifice. Okay na. Okay na. Kulit na yun. Asa na ang Roma? Okay na. Roma. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang harap ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo na i-alay niyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Diba? Karapat-dapat i-alay pala natin ang ating buhay upang, sabi na, mag-change. Sabi niya dito sa atin, huwag na kayo mag-ayon sa takbo ng mundo. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ang inyong pag-isip upang maunawaan ninyo kung ano ang kalooban. Kailangan pala mabago talaga yung pag-iisip natin, mga kapatid. Change our minds talaga. Kasi hanggang nandito yung mind natin na kung ano ng mga prinsipyo, hindi po talaga tayo totally mababago. Baguhin yung ating desire, baguhin yung mga motives natin kapag in-offer mo kay Lord yung buhay mo. Huwag tayo matakot. Surrender sa Lord ang buhay natin. Huwag tayo matakot na tanggapin si Jesus at sundin siya kasi hindi na kanya tayo dadalhin sa kapahamakan. Pagkos ililigtas tayo ng Diyos doon sa pahamak na talagang tiyak meron na tayo. Palakpakan natin. Tiyak na talaga tayo na meron kapahamakan. Kaya isinave tayo ng Lord Jesus. Sabi sa Roma 3:23. Diba? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Diba? Kaya mga kapatid, mag-focus tayo kay Jesus. Diba? Baka hindi tayo nakafocus. Focus on Jesus. Accept Jesus. Being your Lord and Savior. Then focus on Jesus. Baka hindi ka nakapokus yan mga Christian. Hello, sino mga Christian na marami? Nakapokus ba tayo ni Jesus? Yes. Baka tayo lumubog. Tignan natin. Jesus walk on the water. Mayroon ba tayo dyan siya? Jesus walk on the water.
Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa habang pinapauwi niya ang mga tao. Nang makaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Inangon siya roon ng gabi. Nang oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinalbok ng malalaking alon ang bangka nila dahil masalamat ito sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinilabutan sila at napasigaw sila ng "Tumulong ako!" dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus. Ako ito. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumagot si Pedro sa kanya. Panginoon, kung kayo nga yan, papuntahin niyo ko yan na naglalakad din sa tubig. Halika. Sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya. Panginoon, ligtas niyo ko! Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, Kay liit ng pananampalataya ko. Bakit ka nag-aalinlangan? pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin at sinawa siya ng mga nasa bangka at sinabi, Talagang na ako ang anak ng Diyos! Ayan. Di ba sabi niya, nung si Peter ay nakatingin kay Jesus, nakalakad siya sa tubig. Panginoon, ikaw ba yan? Susunod ako sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka. Nakasunod siya. Pero nung narinig niya ang lagaslas, siya ay nawala yung focus niya. Narinig pa niya yung lagaslas napunta yung attention. Minsan sa buhay natin ganyan. Yung focus natin wala. No? Kaya tayo napapalubog sa lahat ng kung ano mga ating nasasalang. Para bang ano lang. Parang halimbawa lang kung mayroong magnanakaw sa bahay mo na gusto pumasok. No? Pag may nag-attempt na magnanakaw sa bahay mo, hindi mo naman agad makikita yung magnanakaw eh. Ano muna yung maririnig mo? Kalusus. Lagas-gas. Kaya pag may narinig kang kaluskos, mapupunta yung attention mo. Wala ka pang takot nun eh. Pero pag nakita mo ng magnanakaw, saan ka sisigaw ng magnanakaw? So ano ang point dito? Yung focus mo, mga kapatid, dapat nakapokus ka sa ating Panginoon. Ikaw naman nanampalataya, dapat nakapokus ka. Huwag ka nakapokus sa kung ano-ano mga bagay. Kaya minsan sinasabi lang po natin na kay Kristo ako, na kay Jesus ako, pero napakahalaga po ng focus. Minsan nga eh. Nag-church tayo, no? Tingnan mo sa church. Pag nandito ka, nag-worship ka, ang sarap-sarap ng kantahan. Nakapikit din. Sure ka ba? Pag nakapikit ka, nakapokus ka sa Diyos? Baka nakapikit ka, sabi mo lang, "Agoy, alabakan ko, nagtabo. Sa bahay, iwanan ko." Minsan ganun tayo eh. Agoy, nakapikit lang ako. Sabi, "Agoy, nagsimba ako, ang asawa ko naglalasing pag-uwi, mamaya labahan ako ng kardino." Agoy, nagsimba-simba ako kasi nayaya ako ni sister. Ano ba yan? Ang dami kong asikasuhin sa bahay. Wala kayo sa focus minsan. Kaya nga in-encourage mo bawat isa. Kapag nandito ka sa church, mag-focus ka. Kasi habang nag-focus kay Lord Jesus, gumagawa si Lord ng paraan para maalis lahat ang mga sagabal sa buhay mo. Palakanan natin yun. Yung focus, napakahalaga mga kapatid. Kaya nga, Panginoon sabi, di ba? Kahit sa prayer mo, di ba kapag nanalangin ka sa bahay mo, eh baka nakaluhod ka diyan sa maraming mga anyo-anyo, di ba? Sabi ng iba, hindi ko naman yan sinasamba, yan lang ay larawan lang, sinasamba ko naman yun. Hindi nga, kasi nakatingin ka nga diyan, nandiyan yung focus mo, na kay Lord. Kaya nga sabi ng Lord Jesus, ayaw niya na maganyan. Sorry ha, totoo ito, sinasabi ng Biblia. Kasi gusto ng Lord Jesus, focus. God is God of jealous. Nagsiselos po siya. Kaya nga sabi niya, natin Panginoon sa Kristo, pumasok kayo sa iyong silid.
Manalangin kayo sa iyong ama na hindi nakikita. May sinabi ba manalangin kayo sa iyong amang nakikita? Wala nga, kasi siya ay espiritu at katotohanan. Manalangin kayo sa iyong ama na hindi nakakakita at siya lamang ang nakakakita sa ginagawa mo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya nakakala kayong focus, mga kapatid. Di ba? Pag nag-church tayo, pag nagsamba tayo, ano mang ginagawa natin? Pag nag-prayer tayo, i-focus natin ang ating sarili. Kasi hindi naman, lalo na kung ating puso, may mga kasalanan pa. Diba, sabi sa Isaiah 59 doon, hindi ng Diyos naririnig yung ating mga dalangin. Kasi dahil sa kasalanan na nakabara sa ating puso. Hindi po ba? Kaya nga, kapag ikaw ay nakafocus sa Diyos, makikita mo yung dahan-dahang transformation sa buhay mo. At ipapakita ng Diyos sa iyo ang mga bagay-bagay na mga hindi mo pa nalalaman, yung mga hiwaga na higit pa sa iyong nakikita. Ibibigay ng Diyos yan doon sa mga tao na talagang sa Kanya ay nakapokus at tapat sa paglilingkod para pakanangkot ng Diyos. Upang hindi ka lumubog, di ba dapat nakapokus ka? Kaya si Peter naman, di ba, nakatakot siya, he started to sin. Nalubog na.